Okay, maraming salamat. Ingat ka, Radyoman Gerald. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Gerald D. Ulit sa Aremena, DCXL 558. DCXL Radyoman Report. May issue, may reaksyon, sali na sa diskusyon. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Nagbabalik ang say ng taong bayan. Alams na. Kasama po natin sa ating studio si Ginoong Pocholo De Leon Gonzales. Siya po ang founder ng AI Education PH at ang tinaguriang At ang nag-iisa, The Voice Master. Good morning po ulit, Sir Pocholo. Hello, great day once again. Lalong-lalo na sa iyong napakagwapong kaibigan. At napakagandang estudyante. At ngayon... Pogi lang naman sa radyo pero Ayan. sa personal parang Hindi, alam mo ngayon... balot ng Ako dyaryo. naniniwala. Kailangan sync yung boses mo sa itsura mo. Ganun ba dapat? Hindi yung, alam mo yung parang, wow, ang gwapo ng boses. Nung nakita mo, wow, sana boses ka na lang. Buti ba si Sir Cholo? Pogi na yung boses. Pogi pa in person. Diba? Sana nga, Hindi tumatanda to. Nasa jeans siguro eh. Yes. Tingin ko nasa jeans ng tao Alam mo, na... ang totoo niyan, 80 anyos na. Oh, hindi lang halata. Eh, ngayon, may wala na nga akong ngipin eh. Oh. Kanina ho, binanggit natin yung AI Education PH. Yan. Ano po itong AI Education PH? Ay nako, alam mo, napakahabang kwento pero napakasimple lang ng paliwanag ko. I bring AI to every Filipino. Yun lang. Paano? Youth, teachers, and educators. Yan. Opo. Kasi ang AI Education PH, it is a national initiative, no? And movement na ako yung nag-found. And it also to make sure that every Filipino becomes AI literate by 2026. Oh. Ganun kabilis. Lapit na. Oo, pero next year na syempre, yun na. Oo. imposible yan, oo. Pero kung hindi tayo magsisimula ngayon, kailan pa? At kung wala magsisimula, sino pa? Sino pa? Actually, nakalagay ho dito, magkakasamang susunong sa hinaharap ng AI education sa Pilipinas. Yes. Ano po ang ibig sabihin nito? Eh alam mo, ngayon kasi, and the problem with the educational system, especially with the government, kailangan dumaan pa sa proseso, sa batas, bago maipatupad. Yes. Oo. Eh bago pa yan, alam nyo ngayon ang China na lang, focus tayo sa China. As early as 6 years old, gumagamit na ng AI yung mga bata. Samantalang dito, college na, pinagbabawal pa rin yung AI. Kasi daw, ginagamit sa cheating. Which is, Totoo yes, rin naman. of course. But yes, but no, it's not at the same time. Bakit? Ano bang purpose mo kaya ka nagpupunta ng library? Ikaw, Sander. Mag-research. Research. Oo, maghahanap ka ng mga dating literature. How much time you consume and you waste just to find the right Hanap book? lang. Ay nako, Ang tagal. Yun na lang, doon na yung tanong ko. Ano nga eh, bukod sa oras, pati yung lugar. Kasi halimbawa Mascom. Di ba may Mascom library sa Luneta? Kasi walang libro dun sa school nyo, nung libro na hinahanap mo. Pupunta ka pa ngayon doon. Bukod sa ilang oras kang magsistay sa library, yung lugar din. Tsaka bago mo mahanap yung libro, partner. Oo. Diba? At pag nakita mo yung libro, bawas na ng pages. Kasi instead na is, Pipilas. dati kasi wala namang ano eh, di ba? Walang scanner, wala rin pinilas na, imbis na ipa-Xerox, walang pambayad sa Xerox. So yung hinahanap mo wala din. Exactly. What if, yung sabihin natin yung time mo na ginamit sa research, no, na dalawang linggo, can just be done in 1 minute. Kasi si AI na yung naghanap. Yes, exactly. Pero, ayawan mo. syempre gusto. Yun na nga eh. Pero ito kasi sinasabi ng iba, hindi ba yun unfair dun sa Anong mga unfair iba doon? na Ay, problema na nag-aaral nila talaga? yun. Yun kasi May yung tinatawag na unfair advantage. Ngayon, pag hindi ikaw nag-adapt, di ba, either you adapt or die. Wala na. Para ng kotse yan, compare mo sa bike. Sa bagay, Sir Pocholo, noong nagsisimula ang Google, di ba parang medyo apprehensive tayo na Yes. parang
Huwag ka gagamit ng Google, dapat galing sa libro. May ganun tayo. Encyclopedia, di ba? Pero ngayon, parang... Ano bang purpose mo para mag-aral, first of all? Para matuto. Yun na yun. Kung matuto ka na in just a minute, compare with a year na pag-aaralin mo yan, ano mas maganda? Pero I have a question. Yes. Lahat po ba nang naandoon with the AI assist totoo ba na mapagkakatiwalaan ba yung mga lalabas? Kasi tanong, especially kung sa study mo siya gagawin. Oo, totoo yan. Tama naman yung question mo, Miss Angel. Kasi ang tanong lang din naman, yung bang libro na binasa mo, totoo ba? Same as the question na ano. Kasi, again, AI, ang trabaho ng AI is padaliin ang buhay natin. Totoo. Hindi pahirapan tayo. Kaya nga artificial yan eh. Wala yung puso, walang kaluluwa yan. Hindi mo pa rin pwedeng ikumpara sa tao ang AI. But the thing is, the problem with the human naman, may emosyon, merong interest, may intention, makasarili, ganit. So, ano ngayon, saan ka ngayon lulugar? Parang ganon. At ang nangyayari ngayon, mas nagkikling ngayon yung mga taong nakakaintindi sa AI. Mas nagtitiwala na sila kaysa sa tao because of their past experiences with human na niloko sila, na hindi sinabi yun totoo. At least si AI, wala yung sugar coating. Parang pag mali ka, mali ka. And because of that, ang AI kasi natututo yan because of the things na tinuro mo rin. Na finifeed din sa kanya. Yes. Hindi yan pwedeng gumalaw mag-isa. Yes. Kaya nga, di ba, ang tawag niyan, machine learning. Ay, yung mga data na ginagamit natin, data sets. Kaya dito sa AI Education PH, ang goal namin, again, is to make sure every Filipino becomes AI literate, from teachers and students to entrepreneurs and communities. It is to be believe on the belief that we were built in the belief na ang artificial intelligence should not be just be for the elite. No, hindi lang para sa mayayaman or tech giants, but for the ordinary Filipinos who can use it to learn, earn, and create positive change. Ang vision ko po dito is to make all Filipinos AI literate by 2030. Ngayon, mas iniksian ko. Bakit? Hello, 5 years from now, ano nang meron sa AI? Baka iba na. So ngayon, mas inusog ko na 2026. So ngayon, ako lang mag-isa gumagawa nito. Because a lot of people are using AI, number one, para takutin, di ba? At para, kumbaga, pagkakitaan. Hindi para ituro sa iba. At marami ngayong, mag-ingat po kayo, marami pong scam na mga AI kuno na generated. Mga summit na ganyan, na ang goal lang manakot, hindi magturo eh. So anong tendency ng mga tao, bumili ng mga courses sa kanila, hindi para gamitin. Kasi kailangan na matutunan mo why, hindi how. When you know your why, everything follows. So ako yung nagtuturo, bakit kailangan mong matutunan, hindi yung ano yung dapat mong matutunan. Kasi kahit ang tinuturo ko, self-learning. Kasi ang AI mismo na magtuturo. Kung alam mo yung interest mo, alam mo yung motibo mo, at alam mo yung intention mo, kaya mo ginagamit ang AI. Opo, itong AI Education PH, kung meron pong mga gustong matuto, paano po ang kanilang gagawin? Ita-text ba kayo? Or, okay, meron tayong website, no, yung AIeducation.ph. So talagang ito ay programa ko personally. Ng Pilipinas. Oo, kasi marami akong program na ginagawa. Like yung Certified Voice Artist program, which is running for almost 20 years na. And half of my students, scholar. And this one, sabi ko nga, AI should be free for everyone. Pero there's no such thing as free. Because someone paid for it. At ako yung nag-pay nun. Ako mismo. Kasi bakit? Wala naman tutulong din sa akin eh. Na tumulong sa iba. Na walang intention at interest sa pansarili nila. Ito ay talagang pusang loob at buong puso kong ginagawa para sa mga mamamayang Filipino. Kaya ako ginagawa ito. Especially now that I'm working with 11 labs. No, lahat ng boses po na naririnig nyo na ginagamit sa TikTok, Instagram, mga YouTube, Facebook na yan, mga Reels, ay mga boses po na galing sa Creative Voices. Yun po yung 11 labs. So parang ang ginawa nyo po, yung boses po nila ay parang naka-install ba? Ganun po? Ang tawag dyan, kumbaga cloning, no? Voice clone. Voice cloning. And maraming ayaw dyan kasi natatakot silang gamitin yung boses nila. Ako baliktad. Sa kasamaan. Oo. Either you use it for positive or negative.
bahala ka. Ikaw yun eh. Parang baril lang yan na either you use it to protect or to kill. Di ba? It doesn't matter. Hindi naman yung nag-imbento niya, hindi naman niya inimbento yan para makasira eh. Ginawa niya para mag-protect. Parang ganon. So, basically, ang boses ko po, narinig nyo, even Manny Pacquiao himself used it on his commercial. Which is para sa akin, unethical yon. Bakit? May pambayad ka ng milyon-milyon sa iba tapos gumamit ka ng AI na libre. Na hindi mo ipinaalam sa akin. Yung alam mo yung sabi niya, ibalik ang bobo sa Senado, number 15 sa balota. Alam mo yung parang, come on. Kung sino man yung ad agency ni Manny Pacquiao, pakiusap. No, nakakahiya kayo. Yun lang. Meron kaming pinapanood dito. Pwede ba nating panoorin with audio? Ngayon na? Ma'am Joanna. Sige. Thank you for sharing the coaching conversation framework tailored for educational leaders in the Philippines. This comprehensive guide empowers school leaders, department heads, and other education professionals to facilitate meaningful coaching conversations that drive professional growth and improve performance among team members. To enhance the effectiveness of your coaching sessions, simply copy and paste the following prompt into ChatGPT or your preferred AI chatbot. Fill in each bracket with details specific to your situation to generate a customized coaching conversation guide. Ayun, yung bahagi po yun ng inyong in-upload sa Facebook. Yung video po, kayo po yan. Hindi, AI ko yan. Hindi, oo nga. Ako yan. Sa iyo inihulma. Yes, actually, mga 6 months ago ko pa ginawa. So come to think of it, ngayon mas totoo na yan. Yes. Kung ako gagawa ngayon, mas natural. Tapos po, Sir Pocholo, yung boses na narinig namin kanina, boses mo rin yun. Boses ko rin. Hindi mo yun vinoice over. Hindi. Oo. So paano siya gumagana? Ayan, so mamaya pakita din natin yung kay Dr. Jose Rizal. Punta kayo sa Dr. Jose Rizal. The first Filipino, meron mensahe si Dr. Jose Rizal doon. Sige, papadownload pero itong natin. ginawa ko, kasi ako, nauuso kasi ngayon ang tinatawag nilang faceless. Yung faceless, yan ang nagagamit sa mali. Yes. Nagagamit yan sa mga scam. Kasi, hindi mo alam kung totoo. Either, parang, kumbaga, magka-girlfriend ka ng kung sino mang AI dyan. Marami kasing naniniwala na totoo yan eh. So ngayon, paano natin ma-identify kung totoo o hindi? Kung wala naman magtuturo, kung ma-identify mo, paano mo siya ma-identify? At yun yung tinuturo ko din na, alam ko fake yan. Alam kong, di ba, maraming nuances kasi ng tao na hindi kayang ma-AI. Again, pero yung iba sobrang mukhang totoo na eh. Yun na nga sobrang kopyang-kopya. Pero ako personally, alam ko agad, isang tingin ko lang, AI yan. Paano ba? Kasi ako yung mismong gumagawa eh. Kumbaga sa alam mo yung loob eh. Alam ko fake yan. Pero kami mga ordinaryo, paano namin maispatan? Kasi nga yung iba, mukhang totoo na. Okay, katulad niyang video na yan, ginamit ko siya sa promotion ng AI education. Pero pag nagpo-promote na siya ng mga products and services, doon ka na magtaka. Dapat you have to fact check ka na totoo bang sinabi niya yon. Like halimbawa, may mga sikat na doktor sa internet, yung mga tinatawag nating influencer, na bigla na lang, best example si yung tumakbong si Willie Ong, no? Si Dr. Willie Ong. Ang dami niyang mga videos ngayon na AI, na fake, na halimbawa, nagpo-promote ng particular product na herbal, for example. Kahit hindi naman siya yun. Kahit hindi naman siya. So doon pa lang mag-isip ka na kung nagpo-promote yan ng any product or services. Kasi marami na ngayon lumalabas na AI avatar na tinatawag, na fake, it doesn't exist, it doesn't really use the product, but it actually promotes the product by AI. So, hindi na natin pwedeng pigilan yan. At least, ikaw bilang consumer, mas kumbaga, mo yan, alamin mo kung totoo. Diba? Kasi hindi dahil sa sinabi, napanood mo, totoo na. Correct. Ikaw bilang manunood, dapat alam mong suriin. Yan. Marunong kang manuri kung tama o totoo yung pinapanood na napapanood mo. At sa atin hong pagbabalik, ang gusto ko naman hong pag-usapan natin, namin Angel, yun hong negative side ba niya? Yun. Halimbawa po ay magko-compose tayo ng kanta gamit ang AI. Paano yung mga lyricist, yung mga singer, musicians? Okay, magandang pag-usapan yan dahil
sa ngayon talagang nangyayari na kasi. Hindi nangyayari Nangyari na. At paano gamitin to ng mga kasamahan kasi ako arranger din music producer ako for the longest time, for 30 years ako gumagawa ng jingle. Marami akong ginawa, pero the question is what now? Opo. At yan po, sa pagbabalik ng Ang Say ng Taong Bayan, alams na! Oras mga kasama, 9:50 na magandang umaga. Good morning! Tapos That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 5 decades of music, one unforgettable night. Be part of the celebration. What is time without love? What is love without time? I'll never say. Beyond Gold, Songs of a Lifetime, features 50 years of iconic hits by Mr. Nonoy Zuniga on September 5 at a Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, with special guests Ray Valera, Marco Sison, Cool Ledesma, and Lani Misalucha. I will never say, ever say. Beyond Gold, Songs of a Lifetime is presented by Echo Jam Entertainment and DMC Philippines in cooperation with Ponte Productions. Tickets available at ticketworld.com.ph or at Newport World Resorts box office. This event is presented by DMC Philippines and DZXL 558. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Bibili sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo?
Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. DMC Philippines, in cooperation with Newport World Resorts, present Encore by David Benoit. On September 6, Saturday, 8 p.m. at Newport Performing Arts Theater at Newport World Resorts. Together with AMP Band and special guests Lara Maike and Gian Magdangal. Tickets available at Ticket World and at Newport World Resorts box office. Encore by David Benoit is also brought to you by DZXL 558 and Holiday Inn Express. Santon Gold Coffee Mix. Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape ng di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Habili sa mga butika. Mga kasama, si Senator Bam Aquino. Magandang araw sa mga kaibigan natin sa RMN Network. Si Senator Bam Aquino po ito. Congratulations on your 73rd anniversary at inaasahan ko po na tuloy-tuloy ang serbisyo ng RMN at marami pa kayong anniversary na sasalubungin. Muli, congratulations and God bless you. Mga kasama, si Senator Risa Hontiveros. Happy 73rd anniversary, RMN! Salamat sa masigasig na paghahatid ng balita mula Mindanao, Visayas at Luzon. Dasal ko, sana tumagal pa ang inyong pagseserbisyo publiko. Kailangan kayo ng mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Muli, happy anniversary at mabuhay ang malayang pamamahayag. DCXL News, ang himpilan ng RMN. May issue, may reaksyon, sali na sa diskusyon. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na sa DCXL News, 558 kHz, RMN Manila. Mga kasama, ipinagdiriwang po ngayong araw ang ika-73 anibersaryo, founding anniversary ng Radio Mindanao Network Incorporated. Itinayo ang ating founder na si Don Henry R. Canoy kasama ang mga kaibigan ni sina Robin Cuy at Vicente Rivera. Ang unang istasyon ng RMN Networks, ang DXCC, RMN Cagayan de Oro noong August 28, 1952 sa Cagayan de Oro City. Nagsimula bilang community radio kung saan dito po ipinanganak ang pagbibigay ng serbisyo publiko ng RMN Networks sa ating mga tagapakinig. Sa pag-usad ng panahon, patuloy ang paglawak ng Radio Mindanao Network at naging isa sa pinakamalaking radio network sa Pilipinas. Pakinggan po natin mga kasama ang mensahe ni RMN Networks President at Chairman Mr. Eric Canoy. This is Cagayan de Oro calling. This is Cagayan de Oro calling. For 73 years, the RMN Network has been here, informing, entertaining, serving, and inspiring. This milestone is about our audience and their communities. Every story we tell, every hour on the air, is made for you, by you, in the language you know and love. That's what makes us hyper-local, and that's what keeps us close. Thank you for choosing the RMN Networks as your radio station. We're here to serve today, tomorrow, and for 73 years and beyond. Ang say ng taong
bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Nagbabalik mga kasama ang say ng taong bayan. Alams na! Meron pang mga magigreet sa RMN. Yes, dahil 73rd anniversary po ng RMN. Pakinggan natin ang mga babati po sa ating anibersaryo. Well, first of all, I would like to say happy anniversary sa RMN, Radio Mindanao Network. Happy 70th, ilan taon na ba kayo? 73rd po. 73rd, third birthday. Ayan, maraming salamat para sa Philippines 2000. Hinukay natin sa libingan. Opo, sorry po. Former President Fidel Ramos. Ang galing. Hinuhay natin. Sino pa mga pwedeng mag-greet sa DCXL, sa RMN? Dapat di ako nakikita sa camera. Paalis daw. Kasi kunwari phone patch. Yes, okay. May babati pa. Sino? May babati pa. Nais kong batiin ang Radio Mindanao Network ng happy anniversary. Kaya mabuhay kayo. Thank you. Kamusta na po ba kayo ngayon? Kamusta na po, former president? Malakas pa rin. Nakakapag-jogging pa. Pwede pa rin kayong mag-ano yung mga kinuwang basura sa ilog. Scripted. Tinapon. Pero kinukuha naman daw. Ay, nako. Meron pa raw. Nakikita tayo eh. From conscious eh. Anong bansa naman ito galing? Mukhang naliligaw. Pero nagpabati na rin. Alam ninyo, nais kong batiin kayo ng happy anniversary. Mabuhay kayo. Thank you. Sabi po, butot balat na daw po kayo. Oo nga. Gaano po katotoo yun? Ewan ko. Basta masakit ng ngipin ko. Kaya lagi ako nakaganito. Uy, ang galing! Ang galing! Marami ni mas magaling pero syempre... Wala akong masabi. Mas magaling kayo. Meron din kayong binabanggit kanina na kayo po ay gumawa ng AI ni Dr. Jose Rizal. Ano po ito? Actually, for the longest time, I'm a Rizal, kumbaga, enthusiast. Kasi I always believe there's always Rizal in every Filipino. Yan, opo. Na sa kasalukuyan, nakakalimutan na natin si Jose Rizal eh. So, pinuhay natin siya sa pamamagitan ng artificial intelligence. At ako ang unang gumawa ng AI conversations with Rizal. So na-feature tayo sa iba-ibang station dahil pwede na natin kausapin si Rizal. First time maririnig. Dun sa app. Diba? Pero dinaon ko na, ang mahal ng ginastos ko. Pero ito, gumawa ko ng video nung birthday niya. Kasi napansin ko, wala man lang recognition sa birthday niya. Laging December 30. Yes. So pakinggan natin yung mula simula yung kanyang mensahe para sa kabataan. At may kanta rin na ginawa siya. Pakinggan natin. I am Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Though you know me. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, Yun yung Sa mga kabataang Pilipino, ngayon ay araw ng aking kapanganakan. Ngunit ang tunay na kahulugan nito
ay hindi lang upang alalahanin ang nakaraan, kundi upang gisingin kayo, ang kabataan, ang sambayanan, sa katotohanang matagal nang isinisigaw ng aking puso. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Oo, pero paano kung ang kabataan ngayon ay nalulunod sa disinformasyon, sa maling idolo, sa pansariling kasikatan? Kaya ngayon, sa harap ng teknolohiya at pagbabago, ito ang hamon ko sa inyo. Mag-focus sa tama, hindi sa mali. Tumindig sa katotohanan, hindi sa chismis. Gumamit ng talino, hindi ng takot. Ayun, yung bahagi po nung video ni Dr. Jose Rizal. Paano nagawa yan? Yan ang tawag natin dyan. Ang tawag natin dyan is cloning, no? Pero bago mo ma-clone, kasi yung tao, may dalawang klase ng cloning. Either it's photo or video. Kasi dalawa lang naman ang references ng AI. So this time, gumawa ako ng reference na photos ni Rizal. Ilan lang naman yung mukha niya na talagang maayos eh. Opo, yung nasa postcard. So ang ginawa ko, nag-create ako ng kumbaga part ng AI na nagko-clone ng mga mukha perfectly. So hindi siya yung katulad ng mga iba dyan na nag-iiba. Like pag ginamit mo ChatGPT, nag-iiba nga yung mukha. Kasi hindi siya designed para sa mukha. So I'm part of this AI group called Photo AI, Photo GPT na perfectly kahit just give me like 10 to 20 face of you. Lahat ng klase ng mukha at anggulo mo. Gagawa niya na. Galing. Especially now, ang dami ng upgrades ng AI. Magugulat ka na lang na, for example, mukha mo, product, tapos background, nagsasama-sama na at magiging video pa. So ito, avatar yan. I'm part of group called JAG AI. So yun yung avatar application na ginagamit. Opo. Sir, ano hong masasabi ninyo? Kasi kung ganyan pala na pwede nang mag-graphics ng isang tao na lang, kayo lang ang gumawa. Yes. Ikaw na lang. So ibig sabihin hindi ka nag-hire ng graphics artist, hindi, scriptwriter, voice. Di ibig sabihin po may mga mawawalan ng trabaho. Okay, wag natin sabihin mawawalan. Kung hindi madadagdagan ng trabaho. Kasi kung ikaw voice talent ka lang, ngayon na puhunan mo lang boses, mag-isip-isip ka na. Wala ka na talagang pupuntahan. Kasi bakit naman gagamitin yung boses mo kung pwede ng AI ang gumawa lalo na sa English? Yes. Oo, kasi mas magaling yung English. Yung accent. Pero ngayon, mas magaling na ng Tagalog dahil sa ginawa kong datasets. Ako ang nag-training na paano umarte yung AI. So ngayon, ganito lang yan. Parang, kumbaga, imaginein mo, nung bata tayo, nanonood tayo ng animation. Hindi naman tao yan eh. Nagiging tao siya dahil sa boses. Yes. Nagiging karakter siya, nagkakaroon siya ng emosyon dahil sa boses ng tao. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin, ay walang puso ang AI. Parang puppet din ang AI. Kung anong galaw mo, susunod lang yan. Diba? At na-appreciate natin yung pelikulang Up, naiyak pa nga tayo kasi sobrang emotional siya. Kaya nang gawin ng AI yan. Ang tanong, ano bang intention at motibo mo bilang isang tao para gamitin mo yung AI? It's always boils down sa intention and motive at purpose mo. Kung wala kang purpose, it's the same thing na parang may pera ka, binigyan kita ng bilyon. Anong gagawin mo sa bilyon mo? Either pang tulong mo kung talagang matulungin ka or ibili mo yan ng bagay na pansarili mo lang, na isang bag lang yan na itatabi mo lang. Kasi ako naniniwala ang boses natin, biyaya yan ng Diyos. Ako, limitado lang ako sa oras ko kung kailan ko siya pwedeng i-record. Now, because of AI, I had an opportunity to use my voice to help more people, especially yung MSME, na magamit yung voice acting skill ko na kailangan pang dumaan ng recording studio, ad agency, at dumaan sa mga kung sino-sinong tao at pagkakitaan muna nila yan bago ako kumita bilang voice talent. Di ba? Nagets nyo? Now, I lend my voices. Ibinibigay nyo po ng libre. Libre. Yun ang sinabi ko. Na instead na, halimbawa, ikaw, Madam Angel, sir, pwede bang paki-record? Wait lang, busy ako, Angel eh. Hindi ka pwede. Medyo marami akong... paus ka. But because of my voice, you can now use it for free.
Na kung ano yung acting ko, ano yung delivery ko, same. Hindi mo masasabing, ay, AI yan. No. My voice in 11 Labs, yung makikita niyo po, Pochology, the voice master, is the best ever Filipino AI voice. That's why I was called, and I'm called the godfather of Filipino AI voices. Yes. Ang ama. Pagdating sa AI. So imaginein mo yan, Sander, na magagamit mo either positibo o negatibo, sa mabuti o masama. Wala akong pakialam. Ikaw yun, hindi ako. Yun nga. Kaya kunwari, ay, nanira si Pocholo, may sinabi siyang masama, hindi ako yun, AI ko yun. AI mo yun. So I can get away from it dahil, kumbaga, I just let you use it. Parang baril, di ba? Yeah. Bumili ka. Ako nag-imbento. Mabuti o masama. It's up to you kung paano mo Bahala ka gagamitin. kung saan mo gamitin yan. Hindi mo ako pwedeng, dahil Sisihin. inimbento ko siya. Hindi ko kasalanan yun, di ba? At the end of the day, ang goal ko, democratize yung paggawa ng mga contents and pag-create ng mga advertising, not just parang kayo lang. Kasi kumbaga monopolize ng ilang tao to eh. Opo. Ngayon, marami nang nakikinabang gamit yung boses ko. Yun nga lang, minsan, nagagamit talaga. Example nga, yung nangyari, yung kay Manny Pacquiao, na ginamit sa advertisement niya, without my knowledge, ads na yun na for broadcast. Gumamit na kayo ng voice talent talaga, ng agency, ng recording studio. Yaman-yaman nila eh. Ang goal ko, yung ordinaryong mamamayan na mga tindahan sa kanto, kahit yung balot mo, bili na kayo ng balot. Nga, pwede ba yun? Pwede yun, gamitin nyo yun. Kasi di ba, i-record. At least hindi na siya mapapaos kagad kasi sigaw kagad Exactly. Ngayon, hindi siya recorded. Ang tawag dyan, generated. So I don't need to record anymore. So I can create thousands of content at the same time. Hindi mo magagawa yung i-record mo lahat yan at the same time. Correct. Kanina po, during commercial, kayo po ay nag-compose ng kanta. Oo, para po sa ating programa. Nakakatuwa. Dahil para sa programa natin. Para sa programa lang natin. Meron na tayong single partner. Pwede ba naming pakinggan kahit yung hanggang chorus lang, mga kasama? Ang say ng taong bayan, alam na, o tara na. Ang say ng taong bayan, hoy, makinig ka, alam na. Alam! Gising sa umaga, kape muna sa tasa, traffic sa EDSA, pero smile pa rin siya na. Basketball sa kanto, video kay hanggang hating gabi, Pinoy na masayahin kahit anong mangyari. Yo, Xander in the house, sige work kahit saan. Diskarte sa buhay, lakad lang, walang iwanan. Kung saan may fiesta, doon laging may handaan. Tara na't magsama, bayanihan ang puhunan. Mapapolitika o tismis sa kanto, mapa-showbiz man o presyo ng kilo. Isang boses lang kahit saan ka pumunta, pakinggan ang bayan, sabay-sabay tayong lahat. Ang say ng taong bayan, alames na, boses nating lahat, di matitinag pa. Ang say ng taong bayan, alames na, laging may pag-asa, basta't nagkakaisa. Angel on the mic, dalay good vibes palagi. Kahit may unos, may ngiti sa ating labi. TikTok, YouTube, sayaw, kanta sa daan, likain ang kinabukasan, walang hangganan. From Luzon, Visayas, Mindanao, sabay-sabay sigaw, walang iwanan now. Trabahador, estudyante, driver, guro, alam ng bayan, sino ang panalo. Pag-ibig ng Pinoy, laging lumalaban sa hirap at ginhawa, kapit bisig lang, bawat tinig ay mahalaga. Ayun, ang galing! Grabe! Meron tayong jingle! Bagay na bagay sa inyo. Bagay na bagay. Pwede. Si Jen Corpus ang executive producer. Diba? Dapat nga ganun eh. Oo nga, amazing. Nakakatuwa. Yes. Diba? Pero eto meron tayong question dito po sa ating live streaming. Talaga? Ano sabi? Galing to kay Sir Ronald Tumbaga. Ang sabi niya, paano po, Sir Pocholo, yung mga manggagawang nawawala naman ng trabaho at gawain dahil daw po sa AI? Again, you will only lose your job to the people who knows how to use AI, not to AI.
Parang ano lang yan, typewriter versus laptop. Nawala ng mga trabaho nagtatype kasi ayaw nilang gumamit ng laptop. So you need to learn artificial intelligence as soon as possible. And focus on on your core competencies. Nagdadagdag lang naman siya, hindi ka mawawalan ng trabaho not unless gamitin mo siya. Parang dati, gamit mo pencil. Naging ballpen. Naging typewriter, naging computer. Ngayon, cellphone. Ngayon, paano mo siya gagamitin ngayon? Yun yung isa sa mga tinuturo natin. Kaya nga kailangan nilang maintindihan na hindi kalaban ng AI kung hindi kakampi siya. You are your AI. You can become better or better because of AI. Better o better? Ang ganda nun. May request lang po. Kaya niyo raw po ba ang boses ni FPJ? Sabi ni Ma'am Evelyn Sinsin. Gusto ko naman. Classic na classic. Buhayin natin. Gusto mo yung FPJ at yung Batang Quiapo ng bago. Sige nga. Mag-uusap sila. Sige nga. Action to action. Sabi nga nun. Nag-usap na. Masasabi ko lang. Sino ka man? Asan ka man? Wala nga naman harap. Tapos pasok. Sinong erap ang pinagsasabi mo? Kasi mapapasayaw ka sa sarap. Astig. You know? Yummy. Mas yummy. Dalawang gumanap na Batang Quiapo yan. Ang galing talaga ni Sir Cholo. Wala akong masabi. Sir, siguro bago po magtapos sa ating programa, yung mensahe nyo na lamang po para sa ating mga kababayan, sa mga estudyante, tsaka mga teachers po, especially yung target natin sa mga nakikinig po, like nyo lang muna yung Facebook page ko, no? The Voice Master. Tapos hanapin nyo lang AI Education PH. Makikita nyo na po yun. At kung may mga tanong kayo, AI din ang sasagot sa inyo. Punta kayo AIeducation.ph kasi it's easier for AI to answer all of your question at the same time instead of me talking to you at the same time. Isa lang po ako. Ang AI ko po, millions po siya. So, masasagot din ng milyon na tao kung alam nyo lang gamitin, no? From chatbots to conversational AI. And again, we don't have a choice. This year is like, ito po yung panahon na window natin para kumilos at gumalaw. By 2026 po, magkakagulo ang mundo dahil lahat na ng tao gusto maghabol na matuto ng AI. So as early as now, diba, it's everybody's ball game by 2026 eh. Parang Noah's Ark po tayo. This is the only time na wala pa yung flood, wala pang ulan. We have to do something now. We have to learn. We have to adapt. We have to embrace artificial intelligence on our own advantage and to help more people. That's what I'm doing. I can help more people because of AI. Isang tao lang po ako. Again, yung kiniwento ko sa inyo, di ba? Instead, kasi libre lang lagi. Kahit nung election, 80% nung jingle ako gumawa. But if I'm alone without AI, I cannot do it. It's impossible. So, ang importante po yung intention at motive mo. Kaya nga tinawag ko sarili kong AI Voice Master. Hindi artificial intelligence, but authentic innovator. AI. So ikaw, ang AI, ako at ikaw. AI. So ngayon, magtulungan tayo dahil iisa na tayo kasi ang AI, ako at ikaw. Salamat po, Sir Pocholo. Ang dami nating natutunan, partner. And also, syempre, panigurado yung ating mga nakikinig. Marami din pong natutunan. Sabi actually ni Ma'am Evelyn Sinsin sa YouTube, oy, ang galing naman. Maraming salamat daw po. Okay, thank you po. Maraming salamat po, Sir Pocholo De Leon Gonzales, ang founder po ng AI Education PH. Nasa Facebook po, finlash natin kanina yung kanya. I-follow nyo po yun ha, para po matuto tayo. Kailangan kasi natin mag-adapt. And also sa YouTube channel ko, napakarami nyo matutunan dyan. Hanapin nyo lang The Voice Master, yun lang. Nag-iisa lang po ako sa buong mundo. The Voice Master. youtube.com/at The Voice Master. Basta The Voice Master, nag-iisa lang po yan. Opo, ayan. Naka-flash po ngayon sa ating live stream. Pwede nyo pong screenshot at hanapin po sa Facebook at sa YouTube. Baka may IG ka rin, TikTok. Ayan, hanapin nyo lang din, Pocholo Gonzales. Ang nag-iisang Opo, napakarami ko pong content na maaari nyong ma-consume for free. Kasi hindi po ako nagpapabayad. Again, pero pag in-invite nyo ako sa mga talks, ibang usapan yan. Opo. Maraming salamat po for joining us. Huwag kayo magsasawa of course. dito po sa aming programa. And I hope nagustuhan nyo yung gift ko sa inyo. Salamat. Bago yung jingle. Yes, bago na kaming jingle. Yay! Thank you, Sir Pocholo. Welcome. Mabuhay ka pa ng maraming taon para marami ka pang ma-inspire. Matutunan. Yes. Maturuan, I mean. God bless everyone. Mabuhay po kayo lahat. Diyan lang po kayo, ang oras ay 10:19.
Mga kasama, si Senator Jinggoy Estrada. Isang mainit at taus-pusong pagbati sa pamunuan, mga empleyado at masugid na tagapakinig ng RMN sa inyong ika-73rd anniversary. Sa loob ng maraming dekada, naging katuwang kayo ng sambayanang Pilipino sa pagbibigay ng tapat, mabilis at makabuluhang balita. Ang inyong walang sawang paglilingkod sa pamamagitan ng radyo ay nagpatibay ng demokrasya at nagbigay boses sa ating mga kababayan sa amang sulok ng ating bansa. Naway patuloy kayong magsilbing haligi ng malayang pamamahayag at inspirasyon sa susunod pang henerasyon. Maligayang ika-73rd anniversary at higit pang tagumpay para sa RMN. Ako po ang inyong lingkod, si Jinggoy Ejercito Estrada, kaisa ninyo sa malayang pamamahayag. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mga kasama, si Senator Lito Lapid. Happy anniversary, RMN. Mabuhay po kayo lahat. Lalo ang ating mga boss dyan. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Senator Lito Lapid. Suportado ang RMN. Mabuhay po kayo. DCXL News, ang himpilan ng RMN. May issue, may reaksyon, sali na sa diskusyon. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Ang
Ang bahagi ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hanap ninyo? Diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot pa ng iba't ibang uri ng karamdaman. Santon Plus Gold, ito po ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Available po sa mga butika. Pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ang nararamdaman mo? I-Santon Plus Herbal Capsule mo na yan. Ang Santon Plus Herbal Capsule tumutulong para po tanggalin ang mga pamamaga at pananakit ng katawan gaya po ng arthritis, sinusitis at iba pang inflammatory diseases. Sabayan na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang vitamin C pinalakas po ng mangustin, mabibili sa mga butika. Alkaline vitamin C po yan, hindi po mag-acid ang inyong tiyan. Para naman sa mga mahilig uminom ng kape, bakit hindi subukan ang healthy na kape ang Santon Gold Coffee Mix? Ito po ay may santon, malunggay, spirulina at bawang, mga natural na sangkap na tumutulong laban sa iba't ibang uri ng karamdaman, may glutathione at collagen din. Ang mga nabanggit naming produkto available po sa Mercury, Watsons, All Green, All Day RX, Generica, Southstar, TGP, Lazada o sa Shopee. Sa DZXL News meron din 0927-499-1276. DZXL Radyoman Report. Mga kasama, sa puntong ito, tanggap po na tayo ng report sa labas po ng ating himpilan. Ilang mga pasahero sugatan magkaroong aksidente ang isang jeep sa Caloocan. Ang kasama natin sa balitang yan, sa XL Radyoman 8, Eman Mortega. Kung nasa naging isang pasahero yung nasaktan sa nangyaring aksidente sa kahabaan ng Camprin Road, Barangay 175 sa Caloocan City. Ito matapos bumangga sa poste ang isang pampaserong jeep. Kwento ng hindi pinangalan ng super na jeep na may tayong talong na baliches. Nalang preno, minaman niya ng sasakyan kahit binangga niya na lamang ang poste. Agad tumaresponde ang Caloocan Rescue at ang Public Traffic Management Department sa kabiligyan ng paunang lunas ng masugatang pasahero. Di nila ang mga saktang pasahero sa Tala Hospital upang mabigyan ng kaukulang atensyon medikal habang dinala naman sa Caloocan Police Station ang naturang driver ng jeep. Kasama mo sa Caloocan City, Radyoman 8, Eman Mortega, Tatak RMN, DZXL, 598. Samantala, NBI kinasuhan na ang immigration officer na nagbigay ng clearance sa 3 pasaherong gumamit ng peking dokumento para makalabas ng bansa. Kasama natin sa balita sa XL Radyoman 9, Chill Emprido. Chill! Yes, Radyoman Thunder, Radyoman Angel, kinasuhan na nga ng National Bureau of Investigation ng isang immigration officer na unang nagbigay ng clearance sa 3 pasahero. Ito ay matapos na gumamit ng peking dokumento para makalabas ng bansa. Ayon sa NBI, kinilala ang immigration officer na si Muhammad Rashid Madali Alonto na ngayon wanted na dahil sa pagbibigay ng clearance para sa mga Pinoy na patungusan ng Hong Kong. Matatandaang naaresto ng National Bureau of Investigation ang 3 individual sa lungsod ng Pasay dahil sa paggamit ng peking dokumento sa kanilang pag-alis palabasan ng bansa. Sila inaresto sa kasong paglabag ng Article 172 o yung use of falsified document ng revised penal code. Ang mga ito ay na-flag dahil sa pagpresenta ng kahinalang pineking overseas employment contract o itong mga OSCs. Inamin namang ng naarestong individual na sila na-recruit sa social media upang sanay magtrabaho sa Cambodia bilang customer service representative. Iprinisinta na ang 3 naaresto para sa inquest proceeding ng falsification habang nakasuhan naman na naturang opisyal ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kasama mo sa lungsod ng Pasay, Radyoman 9, Chill Emprido, Tatak RMN, DZXL 558. Thank you, Chill! Samantala, kaso naman ng Chinese businessman na si Joseph C. na nameke ng Filipino identity pinasisilip sa Senado. Ang kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman sa East Conde Batak. Ni Senator Risa Ontiveros sa Senado na imbestigahan ang nasa likod ng paggawad ng Filipino citizenship sa Chinese businessman na si Joseph C. na naging daan para makapagnegosyo ito sa bansa at makapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Sa privilege speech ni Ontiveros, iprinisinta nito ang mga ebidensyang magpapatunay na pineke at minanipula ni C ang kanyang citizenship para makinabang sa mga pribilehiyong dapat ay para lamang sa mga Pilipino. Ipinakita ni Ontiveros sa mga fingerprints ni C na nagtutugma sa fingerprints ng Alien Certificate Registration Identity Card ng isang Chinese national
na si Chen Zhongzhen na nag-apply ng visa sa ilalim ng Republic Act 7919 o ang Alien Social Integration Act para makapasok sa bansa noong 1992. Nasa website DCC ng FNI website kung saan makikita na honorary chairman siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce na may malalim na koneksyon sa Communist Party of China. Bukod pa ito sa iba pang articles sa mga Chinese websites kung saan makikita na ipinanganak si Xi sa Donghua Village, Jinjiang City sa Fujian Province, China at tumulong pa ito sa hometown ng kanyang asawa na nagngangalang Gu Zifang. Dahil dito hinimok ni Hontiveros ang Senado na siyasatin at i-review ang proseso at mga links na pinagdaanan ni Xi para makakuha ng mga dokumento at magkaroon ng peking Filipino identity, gayon din para matukoy ang mga opisinang nagpalusot sa Chinese national. Kasama mo sa Senado, Radyo Mansais, Conde Batak, Tatak Arm and DZXL 558. DCXL Radyoman Report. At Okay, bago tayo magtapos, batiin natin yung mga nakatutok sa atin sa Facebook. Si Ma'am Margarita Pizarro, si Sir Ronald Dumbaga, Ma'am Anastasia Cosantino, si Saturnino Lauay Sr., of course si Kuyang Angelo Redaha at si Moti John Gallardo. Salamat po Ma'am Evelyn Sinsin and Melanie De La Cruz. Maraming salamat po Ma'am Milet Leibag ng Quezon City. Salamat din po sa pagsama ninyo sa 1 oras at kalahati ng ating balitaan. Muli po mula sa amin ni Angel, happy anniversary po. Happy anniversary sa RMN 73rd anniversary po mga kasama. Opo, at kami po ay masayang-masaya na bahagi po nitong legacy, no? Yes. Na bukod po sa pagbabalita, kami po ay tulay para makarating ang public service sa inyo mga kasama. Correct. At saka syempre maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta kasi kung wala po kayo, wala din po kami. Happy anniversary po, Sir Rico Canoy, Sir Rico, Ma'am Erica, Canoy family. Oo, Sir Aiki, Sir Andy. Sino pa hindi ko nabate? Si Sir Eric. Yeah, Opo. Ating chairman. Ako pong muli si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Ang say ng taong bayan, alams na. 10:31. Mga kasama, si